Ang lupaing maliit ang tao, ngunit malaki ang puso. Ako si Emily Carter, 35 taong gulang, isang freelance journalist mula sa Austin, Texas. Kilala ako ng marami dahil sa kolum kong buhay na totoo sa malawak na mundo na inilalabas sa isang sikat na lifestyle magazine sa Amerika. Pero sa aking matatalik na kaibigan, ako ang Amerikanang asawa ni Liit. Ang Liit ko ay si Tino, 38, isang software engineer na nagtatrabaho lang sa bahay. Nagkakilala kami noong nag-training siya sa San Francisco, 7 taon na ang nakalipas. Sa unang araw na nakita ko siya, napatawa ako ng palihim. 5'7" lang siya, 70 kilogram, makipot ang balikat at napakatamis ng ngiti kaya't parang estudyante pa lang sa kolehiyo. Ako na may taas na 5'9" at naka-10 cm na takong, nakasuot ng cowboy shirt at punit-punit na maong para kaming higante at duwende kapag magkatabi. Pero si Liit ay maaanghang. Noong una ko siyang biruin, mahina lang siyang tumawa at sumagot, gamit ang malambing na tono ng Tagalog. Ang mahalaga, malaki ka, pero mas malawak ang puso mo, ma'am. Lagi ko siyang inaasar. Inaasar ko siyang pangbata ang size ng damit niya, na halos hindi niya maabot ang brake pedal ng Ford pickup truck ko na kailangan niyang umupo sa tabi ng bintana sa eroplano dahil masyadong makitid ang lap niya. Ang mga kaibigan ko sa Texas halos maluha sa kakatawa tuwing ikinukuwento ko ang aking munting asawa na may malaking puso. Pero sa kaibuturan, ipinagmamalaki ko siya. Siya ay malambing, maalalahanin at hindi ako kailanman sinagot ng may galit. Kapag naiinis ako sa trabaho, uupo lang siya ng tahimik at yayakapin ako mula sa likod. Ayos lang yan, M. May bukas pa, ang linyang laging nagpapakalma sa akin. Ngayong taon, ito ang unang pagkakataong sumama ako sa kanya, pabalik sa kanyang bayan. Bibisitahin lang ang nanay, ang tawag niya. Puwersahang trip dahil natalo ako sa pustahan, ang tawag ko. Natalo ako sa Super Bowl bet laban sa kanya noong Pebrero. Ang pustahan, kung matalo ang team ko, kailangan kong sumama sa kanya sa Pilipinas nang walang reklamo kahit isa. Nagreklamo ako agad simula pa lang noong nag-book kami ng ticket. 12 oras? Tino, bakit hindi direct flight tulad ng papuntang Europe? Ngumiti siya tulad ng dati. Medyo malayo kasi ang bahay namin, mahal. Pero sulit, makikita mo, binuksan ko ang Google at tiningnan ang mga larawan ng Maynila. Matatayog na gusali na may kasamang mga shanty sa tabi. Mga tao na nakangiti ng buong puso. Tumawa ako ng mahina, isang bansa na puno ng backpackers at maliit na jeepneys. Sige, handa na ako. Bago umalis ng bahay, nagpost ako ng larawan ng malaki kong maleta sa Instagram na may caption, "Going to the land of smiles and tiny people. See you in 2 weeks, Texas." Wala akong kaalam-alam na ang tonlinggong iyon ay magiging panahon na lulunukin ko ang bawat biro na binitiwan ko tungkol sa kalitan at ang araw na kailangan kong tanggapin na minsan, ang pinakamalaking bagay sa mundo ay nagtatago sa pinakamaliit na katawan na minsang pinagtawanan ko. Ang eroplano ay umaangat mula sa Dallas. Mahinang hinawakan ni Tino ang kamay ko. "Handa ka na, mahal?" Ngumiti ako ng palihim. Handang-handa na akong tingnan kung gaano kaliit ang bayan mo. Mahina siyang tumawa at pumikit, habang ako naman ay nakatingin sa labas ng bintana. Wala pa akong ideya na ang lupaing tatahakin ko ay lalakihan ang aking puso hanggang sa puntong halos hindi na ito magkasya sa sarili kong katawan. Lumapag ang eroplano sa Naya noong 4:30 ng umaga. Agad na sumalubong sa akin ang halumigmig pagbukas pa lang ng pinto ng eroplano na parang may naglagay ng mainit, basang tuwalya sa aking ilong. Huminga si Tino nang malalim at ngumiti ng malapad hanggang sa pumikit ang kanyang mata. "Nasa bahay na tayo, mahal." Hila-hila ko ang aking higanteng maleta habang sumusunod sa kanya. Mas malaki ang paliparan kaysa sa inaakala ko, pero hindi pa ako nakakapag-impress sa kahit ano dahil ang una kong nakita ay ang napakahabang pila ng taxi at ang trapikong nagsimula na sa mismong harap ng paliparan. "Sige, simulan na ang traffic," mahina akong reklamo. Tumawa si Tino. "Normal lang yan sa Maynila sa umaga, mahal. Sandali lang." Ang sandali lang niya ay naging 1 oras at 45 minuto. Halos hindi gumalaw ang sasakyan. Ang usok ay nagkalat. Hindi ko binuksan ang bintana dahil takot ako sa alikabok.
Ang driver ng taxi ay nagpapatugtog ng OPM na napakalakas. Tumingin ako sa labas at nakita ko ang mga motorcycle taxi na sumisingit sa makikitid na espasyo nang walang takot sa kamatayan. Baliw na ito, bulong ko. Inabot ni Tino ang kamay ko. Malapit na tayo, mahal. Mahina kong inalis ang kamay ko. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi nila inaayos ang kalsada. Ngumiti lang siya at hindi nagsalita. Nang magsimulang umusad ulit ang sasakyan, umaga na. Nakita ko si Nanay Celia na naghihintay sa harap ng isang 2 palapag na bahay na gawa sa kahoy sa isang suburb sa labas ng Maynila. Mas maliit si Nanay Celia kaysa sa akin ng halos isang ulo, kayumanggi ang balat at nakangiti ng malapad hanggang sa makita ang gilagid. Niyakap niya ako ng mahigpit hanggang sa muntik nang mahulog ang designer bag ko. Maligayang pagdating, anak kong Amerikana. Ang boses niya ay malumanay pero malinaw. Ngumiti ako ng awkward, yumuko para yumakap pabalik at bumulong kay Tino. Mas maliit pa sa akin ang nanay mo. Ha, tumawa siya ng mahina. Walang centralized air conditioning sa bahay, tanging isang lumang ceiling fan lang. Ang sala ay may lumang banig na may floral pattern. Ang amoy ng sinigang ay nagkalat mula sa kusina. Umupo ako sa lumang nara na sofa. At may isang orange na stray cat ang agad na umakyat at natulog sa lap ko. Pusa namin yan, sabi ni Tino. Bakit ang tapang niyang lumapit sa mga tao? Dahil alam niya na walang mananakit sa kanya dito. Mahal, sagot niya. Para sa almusal, nagdala si nanay ng napakaraming pagkain. Sinigang na hipon, tortang talong, pritong galunggong na may bagoong. 2 subo lang ang kinain ko. At naramdaman ko na agad ang anghang hanggang sa lumuha ako, pero inamin ko na napakasarap ng lasa kaya't nakalimutan ko ang init. Nang hapon, dinala ako ni Tino sa palengke sa Tondo. Isang palengke sa tabi ng isang maliit na estero na puno ng mga totoong Filipino, walang mga turista. Amoy ng tuyo, amoy ng dahon ng saging, amoy ng mantika ng prito. Ang mga tao ay nakangiti sa isa't isa sa lahat ng oras, kahit na nagtutulakan sila at magkadikit na ang katawan. Nakita ko ang isang ale na nagtitinda ng turon na ngumiti sa akin at binigyan ako ng isa ng libre. Tikman mo, Ineng. Ang ganda mo, nga ako. Sa Texas, walang nagbibigay ng kahit ano ng libre. Pero naisip ko pa rin sa isip ko, ang dali nilang ngumiti. Totoo ba ito o nagpapakita lang sila ng kabaitan sa harap ng isang Amerikana? Kinagabihan, kumain ako ng hapunan kasama ang pamilya. Ang kapatid niyang babae, si Hanilet, 22, mas maliit pa sa kapatid niya. Nagtapos siya ng physical therapy mula sa isang state university. Ikinuwento niya na kararating lang niya mula sa pagtulong sa Typhoon Yolanda Relief Operation sa Visayas. Nag-volunteer siya ng 3 buwan, walang suweldo, kahit isang kusing. Tinaasan ko siya ng kilay. Bakit mo ginawa yan, honey? Ngumiti si Honey. Kasi kailangan nila ng tulong, Ate Emily. Tumawa ako sa loob-loob ko. Anong maitutulong ng isang maliit na bata na tulad nito? Nang gabing iyon, natulog kami sa kutson sa sahig sa isang lumang air-conditioned room. Ang ingay ng fan ay maingay. Niyakap ko si Tino at bumulong. Ang ganda ng bayan mo, mahal, pero lahat ay napakaliit. Mahina siyang tumawa at hinalikan ang aking noo. Bukas, dadalhin kita sa isang bagay na mas malaki, mahal. Wala akong kaalam-alam na ang mas malaki na tinutukoy niya ay hindi isang gusali o isang kalsada, kundi ang puso ng mga maliliit na taong araw-araw kong minamaliit. Maaga sa 3 araw, ginising ako ni Tino ng timong ng umaga. Dadahlin kita sa Quiapo Church at sa Manila Cathedral ngayon, mahal. Umungol ako. Timong ng umaga? Anong oras ba bukas ang simbahan? Ngumiti siya. Madaming tao, mahal. Kung may late tayo, dudumugin tayo. Nagsuot ako ng shorts at tank top at mahinang sinaway ako ni Nanay Celia. Magsaya ka na lang, anak. Bawal ipakita ang balikat at binti sa loob ng simbahan. Tinaasan ko siya ng kilay, pero sa huli, pumayag akong isuot ang saya na hiniram ko kay Honey. Mahaba ito hanggang sa bukong-bukong at masikip sa baywang kaya't halos hindi ako makahinga. Naging Filipina wife na ba ako? Biro ko. Ang van ng kapitbahay namin ay nagdala sa amin papasok sa lungsod. Traffic ulit. Ngayon, mas malala pa kaysa sa unang araw. Ang traffic ay mahaba ng 10 kilometer mula pa sa Nayax.
Tiningnan ko ang relo ko at bumuntong hininga. Kung nasa Texas ako, nakarating na ako sa pupuntahan ko ng 3 beses. Inabot ni Tino ang kamay ko. Tiyaga lang, mahal. Tumingin ako sa labas at nakita ko na ang mga kotse ay nakatigil, pero walang nagbubusina ng malakas tulad ng sa Amerika. Ang lahat ay nakaupo ng tahimik at naghihintay. May motorcycle taxi driver na sumingit at kumatok sa bintana. Kuya, may shortcut ako, a 101 lang. Ngumiti ang driver ng van at umiling. Ayos lang anak, sandali lang yan. Nagsimula akong mainis. Sayang lang sa oras ito. Humarap sa akin si Tino, tumingin ng matalim at mahinang nagsalita. Sa Texas, kung ganito kalala ang traffic, may nagbunot na ba ng baril? Nganga ako at natahimik. Makalipas ang 3 oras, nakarating kami sa Quiapo Church. Ang araw ay napakainit kaya't ang mga semento ay mainit sa paa. Puno ng tao kaya't halos hindi na kami makalakad. Basang-basa ako ng pawis. Ang saya ko ay basa na, pero nang makita ko ang Black Nazarene sa unang pagkakataon, nawala ang hininga ko sandali. Ang imahe ay maliit lang, kaya't halos hindi mo paniniwalaan na ito ang sinasamba ng buong bansa, pero ang tingin na ipinupukol ng mga tao sa kanya ay tila may sinag na tumama sa aking mata. Dinala ako ni Tino upang makita ang mga mamamasan na naghihintay. Ang imahe ay 5'9" lang. Maliit lang ang Nazareno natin, mahal, bulong niya. Maliit nga, bulong ko. Pero alam ng lahat ng Filipino na kung mawawala ang Nazareno, mababasag ang pag-asa ng bansa. Tumawa ako ng mahina, kakaibang paniniwala, pero habang nakaluhod ako sa harap ng Nazareno kasama ang libu-libong Filipino, nakita ko ang isang matandang babae, mas maliit pa sa akin, na nagtaas ng kamay at lumuha. Isang bata, mas maliit pa sa anak ng kaibigan kong si Ivan, na nakatitig ng mahigpit ang mga palad, nanginginig. Walang nagtutulukan, walang nagtataasan ng boses, tanging katahimikan na puno ng paggalang. Naramdaman ko ang kakaiba sa dibdib ko, na parang may maliit na bagay na sumingit sa aking mga buto-buto. Paglabas ng simbahan, dinala ako ni Tino sa isang maliit na karinderya sa tabi ng simbahan. Maliit na tindahan, lumang lamesa, ang may-ari ay isang munting lola na sigurado akong higit 70 taong gulang na, pero dinala niya ang malaking kaldero ng batchoy ng mabilis. Kain ka ng marami, anak na Amerikana. Ngumiti ang lola hanggang sa pumikit ang kanyang mata. Nagmano ako ng hindi ko alam. Habang kumakain, ikinuwento ni Tino na ang lola na ito ay dating nagtitinda ng pagkain noong Ondoy noong 2009. Nang umabot sa dibdib ang tubig, ginamit niya ang kanyang bangka upang magbigay ng pagkain ng libre sa mga biktima ng baha sa loob ng 3 buwan hanggang sa nakaligtas ang lahat ng kanyang customer. Ganyan lang kaliit ang lola? Tanong ko. Maliit ang katawan, mahal, pero ang puso niya, mas malaki pa sa bahay niya, tumawa ang may-ari ng tindahan. Kinagabihan, sumakay kami sa van pabalik sa bahay. Traffic ulit. Ngayon, pinakamatindi na. Bumuhos ang ulan na parang guguho ang langit. Ang expressway ay naging ilog. Ang lahat ng sasakyan ay pinatay ang makina, nakaupo ng tahimik at naghihintay. Nagsimula na naman akong mainis. Baliw na ito, bakit walang gumagawa ng kahit ano? Humarap sa akin si Tino at sinabi ang linyang nagpatahimik sa akin. Sa Texas, kung ganito kalakas ang ulan, ilan na kaya ang namatay, M? Natahimik ako dahil naisip ko ang Hurricane Harvey noong 2017. 80 tao ang namatay sa Houston sa loob lang ng 3 araw ng baha. Pero dito, kahit ganito kalakas ang ulan, nakangiti pa rin ang mga tao, nagpapatugtog pa rin, may mga taong bumababa pa sa sasakyan upang tumulong magtulak ng ibang sasakyan na nasiraan ng makina. Nang gabing iyon, hindi pa rin humihinto ang ulan. Nawalan ng kuryente ang buong subdivision. Umupo ako at yumakap sa aking mga tuhod sa balkoni ng bahay na kahoy. Nagdala si Tino ng kandila at umupo sa tabi ko. Bukas, dadalhin kita para makita ang Haring Daan, sabi niya. Ang Haring Daan ay tunay na malaki. Ngumiti ako ng palihim. Sa wakas, may malaki rin sa bansang ito. Mahina siyang tumawa at niyakap ako mula sa likod. Wala pa rin akong ideya na ang Haring Daan na dadalhin niya sa akin ay magpapalambot sa aking puso sa susunod na araw at magpapaiintindi sa akin
na ang salitang liit na biro ko sa loob ng 7 taon ay marahil ang pinakadakilang papuri na hindi ko alam. Madaling araw kinabukasan, huminto na ang ulan pero basa pa rin ang mga kalsada. Umupa si Tino ng lumang pickup truck ng kapitbahay at dinala kami papuntang Tondo, Maynila. Titingnan natin ang Haring Daan ngayon, mahal. Hindi ito laruan. Umupo ako sa tabi niya, nakatingin sa kalsada na puno ng nakatigil na tubig. Kung pati ang mga jeepney ay maliit dito, hindi na ako magtataka, biro ko pa rin. Ngumiti lang siya at hindi sumagot. Makalipas ang 2 oras, nakarating kami sa isang lumang jeepney repair shop sa Tondo. Walang magagandang gate, walang mga turistang Amerikano. Mayroon lang 4,005 maliliit na mekaniko na naglilinis ng mga jeepney gamit ang lumang hose. Ang unang jeepney na nakita ko ay tinatawag na Haring Daan, may taas na 4 na metro, tumitimbang ng halos 5 tonelada, may mahabang hood at makapal na metal. Isang mekaniko, mas maliit pa sa akin, nasa 60 taong gulang, ang umakyat sa bubong ng jeepney ng mabilis. Si Lolo Ben, mahal, pakilala ni Tino. Si Lolo ay dati nang gumagawa ng mga jeepney mula pa noong panahon ni Marcos. Nagmano sa akin si Lolo Ben at nagsalita sa Tagalog na may accent. Welcome, anak na Amerikana. Dadalhin ka ni Lolo sa jeepney car wash. Tumawa ako. Jeepney car wash? Hindi ako mababasa. Pero pagkalipas ng 10 minuto, nakatayo ako sa loob ng Tondo, ang tubig ay umaabot sa dibdib ko. May hawak na nylon brush, nagkikiskis sa likod ni Haring Daan. Ang napakalaking jeepney ay nakatayo lang ng tahimik, hinahayaan ang isang maliit na tao na tulad ko na kiskisin ang katawan nito nang hindi lumalaban. Si Lolo Ben, nakatayo sa bubong nito, ay sinabi kay Haring Daan na itaas ang gulong isa-isa at gumamit ng hose upang linisin ang ilalim. Malaki ang jeepney, pero malaki ang puso, sabi ni Lolo Ben. Kung masama ang tao, matatandaan ka niya habang buhay. Kung mahal mo siya, mas mamahalin ka niya. Tiningnan ko si Haring Daan na nakapikit, mukhang nakangiti, at naisip ko si Tino. Nang hapon, dinala kami ni Lolo Ben sa isang jeepney museum, rehabilitation center. Isang malaking gusali na gawa sa kawayan na may 4 na sirang jeepney na ginagamot. Ang isa ay may sirang axle dahil sa pagbagsak sa isang sinkhole sa gitna ng daan. Ang isa ay may sirang makina dahil sa paghila ng cargo na higit sa kapasidad nito. Saan galing ang pera para ipagamot ang mga jeep ni Lolo? Tanong ko. Ngumiti si Lolo Ben hanggang sa makita ang gilagid. Mula sa maliliit na tao sa buong bansa, anak. Nagpapadala sila ng ISA, 20, bawat isa. Natahimik ako. Ang mga maliliit na taong minsang minamaliit ko ay nagpapadala ng pera upang tulungan ang mga higanteng makina na hindi pa nila nakikita. Kinagabihan, umupo kami at kumain kasama ang mga mekaniko sa tabi ng bonfire. Mayroon lang kanin, lechon kawali, pansit at pala. Walang beer, walang wine, pero ang lahat ay tumatawa ng malakas. Nagkukuwento tungkol sa mga jeepney na tumulong sa mga tao mula sa baha, mga jeepney na nagdala ng mga may sakit sa ospital. Umupo ako at nakinig ng tahimik at mahinang tinanong si Lolo Ben, natakot ka na ba sa jeepney, Lolo? Ang laki niya. Tumawa si Lolo hanggang sa umalog ang katawan. Oo, natatakot ako, anak, pero mas natatakot ako sa tao. Malaki lang ang jeepney, pero ang tao, tayo ang pumipili kung malaki o maliit ang puso natin. Nang gabing iyon, natulog kami sa loob ng jeepney camp. Nakikinig ako sa malakas na hinga ni Haring Daan. Niyakap ako ni Tino mula sa likod. Nag-enjoy ka ba sa jeepney, mahal? Tumango ako. Oo, ang laki talaga. Mahina siyang tumawa. Pero mas maliit ang mga mekaniko, ha? Natahimik ako ng matagal at bumulong. Nagsisimula na akong maintindihan kung ano ang ibig mong sabihin sa mas malaki, Tino. Pero hindi ko pa rin lubos na naiintindihan. Wala pa akong ideya na sa loob ng 24 oras, ang jeepney na iyon at ang mga maliliit na taong patuloy kong iniisip na mahina ay magliligtas sa buhay ng taong pinakamamahal ko sa mundong ito at gagawing ang salitang liit na biro ko ay salitang gusto kong marinig ng buong mundo. Kinabukasan, umalis kami sa jeepney camp bago pa sumikat ang araw. Nagmano si Lolo Ben kay Haring Daan sa huling pagkakataon at humarap sa akin. Kapag nanginginig ang puso mo balang araw,
Isipin mo si Haring Daan, anak. Ang laki niya, pero hinahayaan niyang sumakay ang maliliit na tao. Ngumiti ako, pero hindi ko pa rin lubos na naiintindihan. Nagmaneho si Tino pabalik sa Maynila sa parehong daan. Huminto lang ulit ang ulan. Ang kalsada ay madulas at puno ng tubig at putik. Huminto kami para bumili ng kape sa isang maliit na gas station sa tabi ng daan. Ang may-ari ng tindahan ay isang napakaliit na batang babae, wala pang 16 taong gulang, nakatayo at nagtitinda ng kape sa gitna ng humihina pang ulan. Inabot niya sa akin ang tasa at numiti ng malapad. "Kape, ate. Mag-ingat sa pagmamaneho, madulas ang daan." Nagmano ako ng hindi ko alam at sumakay sa kotse nang may kakaibang pakiramdam. Hindi pa kami nakakaabot ng 20 kilometers nangyari ang hindi ko malilimutan. Isang 10-wheeler truck ang nawalan ng balanse sa madulas na kalsada at sumalpok sa amin ng buong lakas. Sinubukan ni Tino na iikot ang manibela pero tumama pa rin ito sa tagiliran namin. Ang tunog ng metal na nagbaluktot ay napakalakas. Umikot ang pickup truck ng 2 beses bago tumama sa isang puno sa tabi ng daan. Basag ang mga salamin. Naramdaman ko na parang huminto ang mundo. Ang dugo ay umaagos at tumatakip sa aking mata. Sumigaw ako sa pangalan ni Tino pero walang sumagot. Nakaupo siya ng tahimik sa tabi ko, nakatagilid ang ulo, bali ang kanang braso, hindi humihinto ang pagdurugo sa kanyang noo. Sinubukan kong tanggalin ang seatbelt. Nanginginig ang mga kamay ko kaya't hindi ko magawa. Ang tunog ng ulan ay mahina pa rin. Walang sasakyan ang naglakas loob na huminto dahil madulas ang kalsada at mahaba ang traffic. Umiyak ako sa unang pagkakataon sa buhay ko na parang walang kalaban-laban. Tulong, kahit sino, at nakita ko siya. Ang maliit na batang babae na nagtitinda ng kape, tumatakbo sa gitna ng ulan patungo sa aming kotse, kasunod niya ang 3-talang-4 na lalaki na kumakain lang ng kape sa gas station. Walang nagsalita. Agad na binuksan ng batang babae ang pinto sa side ko at tinulungan akong makalabas. Isang lalaki ang umakyat sa kotse at ginamit ang kanyang kamay upang hilahin ang baluktot na pinto sa side ni Tino. Ang isa naman ay tumawag sa ambulansiya. "Kuya, gising ka ba?" Sigaw ng batang babae kay Tino. Napakaliit niya kaya't kailangan niyang tumingkayad, pero umakyat siya at mabilis niyang pinindot ang pressure point sa noo ni Tino. "Nag-aral po ako sa Red Cross. Saglit lang po, ha?" Nakatayo ako at nanginginig. Nakatingin sa maliit na batang babae na nagliligtas sa buhay ng asawa ko. Hindi siya naghintay ng tulong. Siya ang tumulong. 10 minuto ang lumipas. Dumating ang ambulansiya. Pero dahil sa traffic, hindi ito makapasok. Ang mga tao na nagtipon-tipon ay nagsimulang magtulungan. Binuhat nila si Tino na hindi pa rin gumigising at dinala ang stretcher sa gitna ng ulan, tubig at traffic. Naglakad ng halos 2 kilometers upang marating ang lugar kung saan naghihintay ang ambulansiya. Naglakad ako sa likod ng stretcher, nakatingin sa 10 Filipino na nagtutulungan na buhatin ang isang taong mas mabigat pa kaysa sa pinagsama-samang bigat nila. Walang nagrereklamo, walang nag-iwanan. Sa sandaling iyon, umiyak ako ng malakas, hindi dahil sa takot, kundi dahil napagtanto ko na ako ang nagtawa sa mga taong ito na sinabi kong maliit at mahina sila, pero ngayon, ang mga maliliit na taong ito ang nagdadala ng buhay ng asawa ko sa kanilang mga balikat. Tumuloy ang ambulansiya sa pinakamalapit na government hospital. Umupo ako sa tabi ng stretcher ni Tino, hinawakan ng mahigpit ang kanyang kamay. Ang batang babae na nagtitinda ng kape, si Yumi, ay nakasakay din. Kinakapitan niya ang pulso ni Tino sa buong biyahe. Tuloy po ang hininga ni Kuya Ate Emily. "Huwag kang mag-alala." Nagmano ako sa kanya sa pagluha. "Salamat, salamat talaga." Ngumiti siya at sinabi ang linyang hindi ko malilimutan. Maliit kaming Filipino, pero hindi kami nag-iwanan. Nakarating kami sa ospital. Agad na tumakbo ang medical team upang salubungin kami. Walang tanong tungkol sa pera, walang paperwork, tanging salitang, "Bilis lang." Dinala si Tino sa emergency operating room. Nakatayo ako sa harap ng pinto, hindi humihinto ang pagluha. Mahinang niyakap ako ni Yumi. "Hindi pababayaan si Kuya, maniwala ka sa akin." Niyakap ko siya pabalik. Napakaliit niya kaya't ang ulo niya ay umaabot lang sa balikat ko.
pero sa yakap na iyon, naramdaman ko na parang niyakap ako ng buong Haring Daan. At sa sandaling iyon, naintindihan ko na ang liit na biro ko kay Tino sa loob ng 7 taon ay ang pinakadakilang papuri sa mundo. Nakatayo ako sa harap ng operating room ng higit 4 na oras. Walang bakanteng upuan, walang nagpapaalis sa akin. Isang maliit na nurse ang nagdala sa akin ng tubig at umupo sa tabi ko. May dugo po sa utak si kuya, pero napakagaling ng doktor. Maniwala ka sa kanya. Tumango ako, pero nanginginig pa rin ang puso ko. Ang larawan ni Tino na nakahiga ng tahimik, hindi humihinto ang pagdugo, ay nakakabit pa rin sa aking mata. Van 407. Bumukas ang pinto ng operating room. Lumabas ang neurosurgeon at tinanggal ang kanyang face mask. Mas maliit siya sa akin, ng halos isang ulo, nakasuot ng manipis na salamin pero nakatayo ng tuwid. Ikaw ba, si Miss Emily? Tumango ako nang halos maubos ang leeg ko. Ligtas na po ang pasyente. May basag na bungo at inalis na namin ang dugo sa loob ng utak. Ang kanang braso ay bali sa 3 lugar pero hindi tumama ang buto sa ugat. Sa loob ng 48 oras, kung walang impeksyon, gigising na siya. Bumagsak ako sa sahig, umiiyak na parang bata. Yumuko ang maliit na doktor at mahinang niyakap ako. Ako po si Dr. Anton. Maliit po ako pero kaya kong tulungan ang pasyenteng malaki. Ngumiti siya at nagpatuloy. Sinabi sa akin ng asawa mo habang binibigyan siya ng anesthesia. Pakiusap, alagaan mo ang asawa ko. Malaki siya pero manipis ang puso niya. Tumawa ako habang umiiyak. Binuksan ang ICU para makapasok ang bisita ng 10 minuto bawat isa. Nakahiga si Tino sa kama, may cast ang kaliwang kamay, may benda ang ulo, nakakabit pa rin ang ventilator, pero ang kanyang dibdib ay umaangat baba ng regular. Yumuko ako at hinalikan ang kanyang noo. Patawad, patawad dahil biro ko na maliit ka. Tumulo ang luha ko sa kanyang pisngi. Nang gabing iyon, nagbantay ako sa ospital. Si Yumi ay hindi pa umuwi. Nagbantay siya sa akin sa buong gabi. Nagdala ng tsaa, kape at tinapay. At ikinuwento niya na nasagasaan siya ng motorcycle threat taon na ang nakalipas. Sira ang buto ko tulad ni kuya. Maraming maliliit na Filipino ang nagtulungan para buhatin ako. Kaya ngayon, gusto ko lang magbayad ng utang na loob. Niyakap ko siya nang mahigpit hanggang sa tumawa siya. Ang laki mo ate, ang higpit mong yumakap. 4 ng umaga. Gumalaw ang daliri ni Tino. Agad akong nagising, pinindot ang bell para tawagin ang nurse. Tumakbo si Dr. Anton ng walang sapatos, sinuri ang mata at pulso at ngumiti ng malapad. Gising na siya, dahan-dahang iminulat ni Tino ang kanyang mata, tumingin sa paligid at nakita ako. Ang kanyang boses ay nanginginig dahil sa tubo ng ventilator na katatanggal lang, tubig. Umiyak ako at inangat ang tasa ng tubig. Sumipsip siya ng 2 beses at bumulong, patawad at ginulat kita. At, ang jeepney pala. Nag-enjoy ka ba? Tumawa ako habang umiiyak. Ang pinakamasayang biyahe sa buhay ko. At, hindi na kita aasarin na maliit ka. Ngumiti siya ng palihim, mabuti. Kasi ngayon, maliit na talaga ako. Hindi ako makagalaw. Kinabukasan, kumalat ang balita ng aksidente. Ang mga maliliit na Filipino na tumulong sa amin ay nagsimulang magpadala ng mensahe. May nagpadala ng bulaklak, prutas at pag-asa. Kahit si Haring Daan sa jeepney camp, nagpadala ng video ang driver. Ang jeepney ay nagtaas ng hood at may banner na nakasulat, "Gumaling ka agad kuya mula sa Haring Daan." Nakatayo si Emily, binabasa ang lahat ng mensahe, hindi humihinto ang pagluha at humarap kay Tino na hindi pa rin makabangon. Alam mo, Tino, akala ko, maliit ang bansang ito, pero ngayon, alam ko na ito ang pinakamalaki sa mundo. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ko. Dahil pinagsama-sama ang mga maliliit na tao, kaya naging malaki, mahal, at sa sandaling iyon, alam ko na ang tunay na kadakilaan ay hindi sinusukat sa taas, hindi sinusukat sa laki ng bansa, kundi sinusukat sa puso na handang isakripisyo ang sarili niyang kaliitan upang iangat ang iba. 3 araw pagkatapos ng operasyon, inilipat si Tino mula sa ICU sa regular room. 3 maliit na nurse ang nagpapalit-palit sa pagpupunas, pagpapalit ng IV at pagbibigay ng gamot. Ang lahat ay nakangiti, ang lahat ay nagsasabi,
Gumaling ka agad, kuya. Umupo ako sa tabi ng kama, nakatingin sa asawa ko na putla pa rin pero nagniningning ang mata. Itinaas niya ang kanyang kaliwang kamay at hinaplos ang aking pisngi. Patawad at ginulat kita. Umiling ako. Huwag kang humingi ng tawad. Ako ang dapat humingi ng tawad. Kumunot ang noo niya. Patawad para saan? Huminga ako ng malalim at sinabi isa-isa ang mga salita. Patawad dahil biro ko na maliit ka. Patawad dahil inakala ko na ang laki ay sinusukat sa katawan, sinusukat sa pera, sinusukat sa matatayog na gusali. Patawad dahil pinagtawanan ko ang mga Filipino na maliit, madaling ngumiti at traffic. Pero sa tren araw na ito, ang mga maliliit na taong ito ang nagbalik ng buhay mo sa akin. Ngumiti si Tino ng malumanay. Alam ko na, mahal, na maiintindihan mo rin balang araw. Nang hapong iyon, dumaan si Dr. Anton upang palitan ang gamot. Umupo siya sa tabi ng kama, tinanggal ang salamin at pinunasan ang pawis gamit ang panyo. Miss Emily, may gusto akong ikuwento sa iyo. Ikinuwento ni Dr. Anton na lumaki siya sa isang pamilya ng magsasaka sa Pampanga. Maliit na siya simula bata, inasar siya ng mga kaibigan na maliit na doktor pero noong 2009 Typhoon Ondoy, nagkasakit ng malala ang kanyang nanay. Walang ospital ang tumanggap dahil puno na ang mga kama. 10 maliliit na barrio folk ang nagtulungan upang buhatin ang stretcher sa tubig na umaabot sa dibdib, naglakad ng 7 kilometers patungo sa isang pribadong ospital. Naligtas ang kanyang nanay. Sa araw na iyon, sumumpa ako na magiging doktor ako at tutulungan ko ang lahat ng tao, malaki man o maliit, mayaman man o mahirap. Umiyak ako habang nakikinig at mahinang nagtanong, "At bakit neurosurgeon ang pinili mo?" "Napakahirap," ngumiti si Dr. Anton, "dahil ang utak ng tao ay maliit, mahal, 3 pounds lang, pero naglalaman ng buong universe. Kung matutulungan ko ang isang maliit na utak, ang buong mundo ng isang tao ay maliligtas." Hinawakan ni Tino ang braso ni Dr. Anton. "Salamat at tinulungan mo ang maliit kong utak, Doc." Tumawa ang doktor. "Hindi maliit ang utak mo, kuya. Malaki ito, sapat para mahalin ang asawa mong malaki." Kinagabihan, lumabas ako para bumili ng kape sa lobby. Nakita ko si Yumi na may hawak na kahon ng donut. "Ate Emily, dinala ko po para kay kuya." Binuksan ang kahon. 12 donut na may cream na nakasulat, "Gumaling ka agad," mula sa maliliit na tao sa buong bansa. Niyakap ko ng mahigpit si Yumi hanggang sa tumawa siya. Tinanong ko siya, "Hindi ka ba napapagod na pumupunta araw-araw?" Ngumiti si Yumi ng malapad. "Oo ate, napapagod ako pero ngumiti ka sa akin noong bumili ka ng kape. Kaya gusto ko namang ibalik ang ngiti." Nakatayo ako at umiyak ng malakas sa lobby ng ospital. Ang mga taong dumadaan ay tumitingin pero walang tumatawa. Ang lahat ay nagmano lang at umalis ng tahimik. Nang gabing iyon, umupo ako sa tabi ng kama ni Tino, may hawak na panulat at isang bagong notebook. Sinulat ko ang pamagat ng artikulong ipadadala ko sa Amerika, "The Land of Small People with the Biggest Hearts," at humarap ako kay Tino. Susulatin ko ang kuwentong ito. Sasabihin ko sa buong mundo na ang tunay na kadakilaan ay hindi sinusukat sa taas, kundi sinusukat sa taas ng puso na handang yumuko upang iangat ang iba. Hinawakan niya ang kamay ko. "At paano mo isusulat kung bakit nagbago ang isip mo?" Ngumiti ako habang umiiyak. Dahil sa malaking jeepney na hinahayaan ng maliliit na tao na sumakay, at dahil sa munting asawa na nagpalaki sa puso ng asawa niyang malaki hanggang sa halos pumutok. Mahina siyang tumawa at pumikit. Habang ako naman ay sinulat ang artikulong iyon hanggang sa mag-umaga. Sinulat ko ng may luha, sinulat ng may pagmamalaki, sinulat ng may pag-ibig na hindi ko kailanman naramdaman noon. At sa gabing iyon, nagising ako at nalaman na ang liit ay hindi na isang pang-iinsulto, kundi ito ang pinakadakilang salita na narinig ko sa buhay ko. 2 linggo ang lumipas, nakakalakad na si Tino nang walang tungkod. Sa huling araw namin sa ospital, umupo kaming 3 at nagkuwentuhan ni Dr. Anton. Tinanong ko ang tanong na matagal nang nasa isip ko. "Doc, bakit ang mga Filipino nagtutulungan ng ganito? Hindi sila kamag-anak, hindi sila kaibigan, wala silang nakuhang pera. Bakit nila sinasagip ang buhay nila para sa isang estranghero?"
Tinanggal ni Dr. Anton ang salamin niya at inilagay sa lamesa. Tumingin sa labas ng bintana, nakita ang mga maliliit na tao na nagtutulungan na buhatin ang isang may sakit sa ambulansiya. Mahina siyang nagsalita, pero malinaw ang bawat salita. Tinuruan kami simula bata pa na ang tao ay hindi ipinanganak na pantay-pantay. Ang iba ay malaki, ang iba ay maliit, ang iba ay mayaman, ang iba ay mahirap, pero ang tanging bagay na pantay-pantay ang lahat ay ang araw na bumagsak tayo. Walang gustong bumagsak ng mag-isa, kaya kung may nakita tayong bumagsak, pupunta tayo at aalalay. Hindi na kailangang maging kamag-anak, hindi na kailangang maging mayaman. Sapat na makita natin na humihinga pa siya. Natahimik ako ng matagal at nagtanong, "At kung ang bumagsak ay ang taong dating nagmaliit sa inyo?" Ngumiti si Dr. Anton nang malapad hanggang sa pumikit ang mata. Mas kailangan tulungan. Dahil sa araw na iyon, babangon siya at malalaman niya na ang kadakilaan ng tao ay wala sa salita, kundi nasa gawa kapag walang tumitingin. Hinawakan ni Tino ang kamay ko ng mahigpit. "Pamilyar ba sa iyo, Em?" Tumulo ang luha ko. Dahil ako ang taong nagmaliit, ako ang tumawa sa mga maliliit na tao, pero ngayon, ako ang inaangat ng mga maliliit na taong ito mula sa sahig. Tumayo si Dr. Anton, nagmano kay Tino at humarap sa akin. "May regalo ako bago ka umuwi sa Amerika, Miss Emily." Kinuha niya ang kanyang telepono at nagbukas ng isang maikling video, isang clip mula sa dashboard camera ng truck na bumangga sa amin. Malinaw ang larawan. Nakita ko si Yumi na tumatakbo sa ulan bilang ang unang tao. Nakita ko ang mga barrio folk na nagtutulungan na buhatin ang stretcher. Nakita ko ang mga maliliit na tao na nag-aangat ng isang taong mas malaki kaysa sa kanila ng maraming beses nang walang nag-uutos. Sa huli ng clip, may mensahe sa Ingles, "To the world that once called us small, thank you for teaching that the greatest strength is not in standing tall alone, but in bending down to lift others up. From the Philippines with love." Ang clip na iyon ay na-share na ng higit 8 milyong beses. Small b Strong ay nag-trend sa buong mundo. Ngumiti si Dr. Anton, "Hindi ka ang una na nagbago ng isip dahil sa kuwentong ito at hindi ka rin ang huli." Nang hapong iyon, umalis ako sa ospital sa huling pagkakataon. Naglalakad si Tino sa tabi ko, medyo pilay pa. Nasa bus stop kami sa harap ng ospital. Naghihintay si Yumi. Inabot niya sa akin ang isang puting envelope. "Ate Emily, nakakolekta po kami ng kaunting pera mula sa mga kaibigan namin. Pambayad po sa bills ni Kuya. Hindi po kami mayaman, pero gusto naming tumulong." Ang envelope ay naglalaman ng Yuli Mendiong 200 at isang maliit na papel na nakasulat sa sulat kamay ng bata mula sa maliliit na tao na nagmamahal sa inyo. "Gumaling kayo agad, Kuya at Ate Americana. Hinihintay namin ang pagbabalik ninyo." Yumuko ako at niyakap si Yumi nang mahigpit hanggang sa tumawa siya at ibinalik ko ang envelope sa kanya. "Gamitin mo ang pera na ito para sa pag-aaral mo, Yumi. Ang bayad sa paggaling ni Tino ay nabayaran na ng malalaking puso ninyo." Lumuha si Yumi, pero ngumiti ng malapad. Nagmano si Tino sa kanya. Nagmano ako rin. At sa sandaling iyon, naintindihan ko ang pinakamalalim na conclusion ng biyaheng ito. Ang kadakilaan ng tao ay hindi ang pagtayo ng mas mataas kaysa sa iba, kundi ang pagiging handa na yumuko ng pinakamababa upang iangat ang iba. Ito ay hindi lang sa Pilipinas, kundi ito ang universal na batas ng tunay na pagpapakatao. Humarap ako kay Tino. "Bukas, hindi tayo babalik sa Amerika. Mananatili tayo ng isa pang buwan. May artikulo pa akong kailangan tapusin dito at may marami pang maliliit na tao na gusto kong yakapin ng kumpleto." Ngumiti si Tino hanggang sa pumikit ang mata niya. "Sabi ko na sa iyo, mahal, ang bahay namin ay maliit pero ang puso namin ay sapat na para hindi mo gustuhing umalis, ate." Tumawa ako habang umiiyak at niyakap siya ng mahigpit. Sa pagkakataong ito, hindi ko na siya inasaran na maliit dahil alam ko na siya ang taong nagpalaki sa puso ko ng pinakamalaki sa mundo. 1 buwan ang lumipas, kinansela ko ang tiket ko pabalik sa Amerika at lumipat ako sa bahay ni Nanay Celia ng tuluyan. Ang maliit na kwarto sa baba ay may lumang ceiling fan pa rin na maingay, pero hindi na ako nagrereklamo. Ang artikulong pinamagatang "The Land of Small People with the Biggest Hearts"
ay inilabas sa True Wika sa isang world-class magazine. Ang views ay lumagpas sa 10 milyon sa loob ng 3 araw. Ang comments mula sa mga Amerikano ay napakarami. Akala ko, ang Pilipinas ay mga beach at murang pagkain lang. Nagkamali ako. Ang asawa ko ay Filipino. Dati, inaasar ko siya, hindi na ngayon. Umiiyak ako sa trabaho ngayon. Ito ang humanity. Sinagot ko ang lahat ng comments sa sarili kong kamay at inanunsyo ko sa huli ng artikulo na ang lahat ng kita mula sa benta ng artikulong ito ay gagamitin upang magtayo ng Small Hands Big Hearts Foundation para tulungan ang mga batang nagtitinda ng kape at mga volunteer rescuer sa buong Pilipinas. 30 araw ang lumipas. Ang foundation ay nakakolekta na ng higit 10 milyon mula sa mga maliliit na tao sa buong mundo na tinawag ding maliit. Agad kong sinimulan ang unang proyekto na pinamagatang Yumi, hindi na magtitinda ng kape. Nagbigay ako ng scholarship kay Yumi para mag-aral ng physical therapy at nagtayo ako ng mobile coffee shop para sa mga volunteer rescuer upang magkaroon sila ng kita para suportahan ang kanilang sarili, pero tatakbo pa rin sila upang tumulong tuwing may aksidente. Sa launching ng proyekto, tumayo ako sa isang maliit na stage sa tabi ng highway sa Pampanga, sa tabi ni Yumi na nakasuot ng PT uniform niya at sa tabi ni Haring Daan. Nagsalita ako sa mic ng medyo nanginginig. Nakatayo ako dito ngayon, hindi bilang isang Amerikanang journalist na malaki, kundi bilang isang Filipino daughter-in-law na dating nagkamali. Akala ko, ang kadakilaan ay dapat malaki ang katawan, maraming pera, matatayog ang gusali, pero tinuruan ako ng Pilipinas na ang tunay na kadakilaan ay ang araw na handa ang maliliit na tao na mabasa sa ulan upang buhatin ang isang malaking tao para makaligtas. Ngayon, hindi na ako babalik sa Amerika. Mananatili ako dito. Mag-aaral ako ng Tagalog ng matuto. Susulat ako ng mga kwento ng mga maliliit na tao na nag-aangat ng buong mundo at yayakapin ko ang lahat ng tinawag na maliit para malaman nila na hindi sila maliit. Ang palakpakan ay napakalakas. Itinaas ni Haring Daan ang kanyang hood at nagbuhos ng kaunting tubig sa akin na parang nagbibigay ng basbas. Umakyat si Tino sa stage at niyakap ako mula sa likod at bumulong sa aking tainga. Ang asawa ko ngayon ay malaki ang katawan pero mas malaki ang puso niya kaysa sa akin, mahal. Hinalikan ko siya at sinabi sa mic para marinig ng lahat, oo, dahil ang munting asawang ito ang nagpalaki sa puso ng asawa niyang malaki hanggang sa kayanan nitong yakapin ang buong Pilipinas. Nagtaas ng banner si Yumi, nakasulat sa sulat kamay ng bata. Mula sa maliliit na tao sa buong bansa, salamat, Ate Amerikana, at ipinakita mo sa mundo na hindi kami maliit. Yumuko ako. Niyakap si Yumi, niyakap si Tino, niyakap si Nanay Celia, niyakap ang lahat ng nakatayo doon. At sa yakap na iyon, alam ko na, nakauwi na ako. Ang bahay na maliit, pero ang puso ay sapat na para yakapin ang buong mundo. 1 taon ang lumipas ng mabilis. Nananatili pa rin ako sa lumang bahay na kahoy na may 2 palapag sa suburb ng Maynila. Ang ceiling fan ay maingay pa rin tulad ng unang araw, pero pinalitan ko ng bagong blade para tumahimik. Dahil ngayon, may tawa na ng isa pang maliit na bata ang umaalingamgaw sa bahay na ito araw-araw. Ang anak naming lalaki ay ipinanganak noong Pebrero 14 Valentine's Day. Ang pangalan niya ay Tino Emily Carter Jr., pero ang lahat ay tumatawag sa kanya ng Baby Hari. Maliit na maliit siya nang ipinanganak, tumitimbang lang ng 2.8 kilogram. Pero ang iyak niya ay napakalakas, kaya't nagtawanan ang lahat ng nurse. Si Dr. Anton ang nagpaanak sa akin at siya ang unang nagbuhat sa bata at nagsabi, maliit pero malaki ang baga ah. Tunay na Filipino-Amerikanong tagapagmana. Ngayon, 1 taong gulang na, si Baby Hari. Isang maliit na pagdiriwang sa jeepney camp sa Pampanga. Naghihintay si Haring Daan sa harap ng camp. Ang hood niya ay may palamuting sampagita. Nakatayo si Lolo Ben sa tabi niya, nagmano sa lahat ng dumating. Si Yumi, nakasuot ng PT uniform niya, tumakbo upang tumulong magdala ng cake. Dumating si Dr. Anton na nakasuot ng casual clothes, kasama ang Small Hands Big Hearts Foundation na ngayon ay lumawak na sa 10 probinsya. At ang pamilya ko mula sa Texas ang aking nanay at tatay, at ang kapatid kong lalaki ay lumipad ng direkta mula sa Austin sa unang pagkakataon.
Nakatingin ang tatay ko kay Haring Daan ng gulat. Emily, sinabi mo sa tatay na malaki ang jeepney ng Filipino pero maliit ang tao. Hindi ako naniwala hanggang sa nakita ko na inangat mo ang buong mundo gamit ang sarili mong kamay. Ngumiti ako, yumuko, at niyakap ang tatay ko na nagturo sa akin na ang malaki ay laging nananalo. Tatay, ngayon, naintindihan ko na. Minsan, ang pinakadakilang tagumpay ay ang pagpapahintulot sa maliliit na tao na manalo sa puso natin. Nang matapos ang seremonya, ang lahat ay umupo at kumain ng kanin, pansit at lechon kawali sa tabi ng bonfire. Binuhat ni Tino si Baby Hari at inupo sa bubong ni Haring Daan. Ang maliit na bata nakaupo sa malaking jeepney at tumawa ng malakas. Kinuha ko ang kamera ko at kumuha ng huling larawan at nag-post sa Instagram bago ko i-deactivate ang account ko bilang journalist. Ang larawan ng maliit na bata sa malaking jeepney na may caption sa Ingles at Tagalog, "To the world that once called us small. Thank you for teaching that the greatest strength is not in standing tall alone, but in bending down to lift others up. Salamat Pilipinas, dahil sa iyo, nalaman ko na ang tunay na kadakilaan ay ang puso na handang yumuko ng pinakamababa upang iangat ang lahat. Hindi na ako journalist. Ako ay daughter-in-law, nanay, kaibigan, ate at isang maliit na tao sa bansang may pinakamalaking puso sa mundo. Hello, mula kay Emily Carter na ngayon ay may pangalang Filipino. Emily Malaking Puso. Pinatay ko ang telepono, inilapag, at naglakad upang yakapin ang aking asawa at anak. Niyakap ko si Haring Daan, niyakap si Lolo Ben, niyakap si Yumi, niyakap ang lahat sa ilalim ng buong buwan ng Pampanga. Ang mga maliliit na tao ay nagtipon-tipon at tumawa ng malakas. At sa yakap na yon, alam ko na, natagpuan ko na ang tunay na milagro. Isang milagro na ang pangalan ay Pilipinas. Wakas,